Hello guys, it's Friday and you know what that means. It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And as part of our sinisilip special or mga series ng movie na pinalabas sa sinisilip, we are going to take a look at ang lihim ni Maria Makinang. Ang lihim ni Maria Makinang. So, the titular character of Maria Makinang is this one. This person right here. I assume that's her name kasi parang hindi siya pinangalanan sa pelikula unless I miss out on something. Pero yeah, this is Maria Makinang. She is a fairy or parang engkanta sa gubat na nagpapakita tuwing full moon. Okay. So kasabayan nito si Maria Makinang si Gold Aceron nung bata siya na ginagampanan na ang karakter ni Danilo. At si Danilo ay may magulong pamilya. Okay? So kanyang tatay may kalaguyo, si Mercedes Cabral, si Dolores, na parang tinatago nila yung lihim. At dahil dito, medyo strenuous ang relationship ni Danilo sa kanyang tatay. Ngayon, na-observe ni Danilo si Maria Makinang na isang engkanto para malayo dito sa mga problema sa mundo at ito ay kanyang parang kababata at tinuring niyang kababata at hanggang sa maging teenager siya. Okay? Nung teenager na si Danilo, nakilala niya si Christy Imperial na gumaganap bilang Anita. Sweet Anita. Okay. So si Anita ay kaklase ni Danilo sa klase at sa isang kakaibang sandali, babae yung nag-propose yung babae yung nag-propose na maging girlfriend siya ni Danilo. Okay. So, nagsimula to bilang partner ata sa assignment and then naging magjowa sila. At napansin nito ni Anita na may minamarkahang mga kalendaryo, mga dates sa kalendaryo ni Danilo. Ito ay pahiwatig kung kailan makikita muli ni Danilo si Maria Makinang kasi every full moon nga, di ba? Ayun. Meron rin kasama si Danilo, isang matandang babae. Nakalimutan ko yung pangalan. Check ko lang yung nasa credits. I assume siya si Melodia. Yan. So si Danilo sa si Melodia, yung naging katuwang magkasama kay Maria Makinang tuwing kabilugan ng buwan ng kalibugan. Ayun. Sa puntong ito na umabot na sa monthsary nila Danilo sa monthsary o anniversary. Anniversary ata o anniversary, sige. Anniversary ng pagiging magjowa ni Anita sa ni Danilo kaya pumayag itong si Anita even though she is it is like 6 days early na makipagtalik dito kay Danilo. And nakipagtalik nga indeed. Tapos muntik na sila mahuli, nalagay pa ni Danilo yung underwear niya dun sa labahin. So, ewan ko anong outcome nito. Okay, so, pause muna tayo. If you like this video, pakilike na lang po ang video. Subscribe to the channel. Hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX, only on Harriet. Tuloy natin ang kwento. Napapansin ni Anita throughout the months na nagiging stale si Danilo. At iniisip niya na may iba na si Danilo. Kasi sa puntong ito, kahit may karelasyon si Danilo, pinupuntahan pa rin niya si Maria sa kagubatan tuwing kabilugan ng buwan. At dahil doon, napersahan mag-cheat itong si Anita Mandaya. Nung nalaman ni Danilo na may kinikitang ibang lalaki itong si Anita, pumunta siya dun sa bahay nila Anita at sinuntok niya yung lalaki habang nakikipagtalik kay Anita. At dito sila nag-break. Siyempre galit na galit yung ama, nakipag-areglo pa sa magulang ni Anita. At dito
lumayo siya at napunta sa susunod na babae ng kwento. Siyempre, ni-write out natin si Krista Imperial eh. So, ang susunod na babae dito ay si Teresita. Gusto nung tawagin Teres. May arte pa eh, no? Okay. So, dito na tumanda itong si Danilo. At kung sakali, dahil sa pagtanda, unti-unti niyang hindi na nabibisita itong si Maria. At yung kanyang kaibigan na si Dolores, pumanaw na abang inaalagaan ni Anita. Siyempre, nawawala si Anita after the full moon, kaya isang beses sa isang buwan lang niya napalagaan si Dolores, at the next month after namatay si Dolores, binisita ni Anita, wala na siya, indicating na nilibing na si Dolores. So, nagpakita muli si Danilo kay Maria. Sinabi na sila na meron na siyang asawa, si Teresita, at ayun, hindi pala tatapos ang kwento doon. So, nagtapos ang kwento dito, may anak na si Danilo, nawala yung anak ni Danilo sa same na gubat kung saan natunto ni Danilo si Maria sa unang pagkakataon, at inihatid ni Maria ang anak ni Danilo na hindi niya alam na anak ni Danilo kay Danilo, at nakita natin matanda na si Danilo, bata pa rin ang engkanto na si Maria Makinang. So, ayun. Ano masasabi natin sa lihim ni Maria Makinang? Ito sa mga sinisilip, ito yung may magandang kwento, may magandang flow, kakaiba. There's also a scene kung saan, syempre, nagdaramdam si Danilo sa ginawang pandaraya ni Imperial, ni Anita, at dito nagtalik si Danilo sa si Maria. I think that is in between the movie. And ang sweet naman, yun ang masasabi ko. Ang sweet ng mga pagtatalik dito, hindi sila sagaran, okay? Hindi sila yung, alam mo, yung pampalibog na dating. I think it's nagilin siya sa romantic side of the spectrum. At masasabi ko, ang lihim ni Maria Makinang yung isa sa mga mas okay pang pelikula na napanood ko sa sinisilip. I mean, compare mo naman dun sa Maria Azama, di ba? So, anong bibigay natin kay Maria Makinang? Let's go to punta tayo sa ating tier list. Ang laki ng tier list natin. Paliitin ko lang. So, for me, I will give Maria Makinang. Saan siya dito? Hindi naman to. Hindi to. Okay lang. I'll just add an image. Okay, I will add ko lang yung image ni Maria Makinang. Hindi, ito ata yun eh. Ano ba yun? Lang ha. Check ko lang yung files ko. Kasi medyo malayo yung ano. Okay, Maria Makinang. Siya nga. Okay. Meron na nga akong ni Makinang. Okay, ito yung Maria Makinang. I will give it. It's alright. It's alright. Like, I mean, it's not peak para sa akin. It's alright. It's fine. Wala akong masabing masama. It's fine. It's a fine movie. Okay, so what do we have for next week at BMX? Excuse me. We have, iniisip ko kung yung sulutan, i-reviewin ko na ng mabilis. Okay, kasi may deployment ako ng 20 saka 21, so baka wala akong time na reviewin ito. So, ang tabayanan nyo, baka sa linggo may review na ako ng sulutan. Pero other than that, ayun, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. It's been a happy Friday. Goodbye and good night. Bang. Peace.